So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi San Rafael branch para sa update natin. Dito sa motorcycle to, nakikita nyo yung nasa likod ko. Itong Rusi Sparkle 150, itong Rusi Flame 150X, at yung Rusi ADV or Adventure X 150i. So ano nga bang meron dito? Pagkukumparahin natin sila sa presyo, sa specification, alin nga ba ang mas sulit para sa inyo? So tara, samahan nyo ako. Check natin to, comparison video ngayong araw na to para sa tatlong motor. Ayos na ayos. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky, you cannot break me. This world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things. So yun na nga, check natin to. Itong Rusi Sparkle 150i. Sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motor, available pa rin sila rito. Kita nyo naman yan. So para sa 5.2 na kagaya ko, check pa rin natin, diba? Meron na tayong mga naka walk around neto, lalo na tong Sparkle. At ito yung una nilang nilabas no 2024 na talagang nag-trending din, no? Talagang inabangan din nila kasi gumanda yung kanilang specs pagdating sa motorcycle. So 5.2, kala ko kung ano yung sasabihin, 5.2 ang aking height. So sobrang tingkayad din tayo rito. Halos lahat naman yata ng motorcycle na sinasakyan ko, tingkayad ako. Kasi sobrang kapal ng foam, mataas yung ating shock dito, yung ating gulong malaki talaga. Pero kaya nating i-handle, magaan yung motor, kaya natin yung i-maneuver, di ba? Ganyan siya kaganda. So kung naghahanap ka ng mukhang maxi scooter, pwede ang isang to. Naka fully digital na tayo rito. Tapos yung kanyang ilaw is naka LED, halos lahat ng ilaw nila. And then hindi pa to keyless, malay naman natin maglabas si Rusi ng keyless nito, and then mas magandang specification pa rito at mas premium yung datingan. So yan, turning radius niya malawak, oh. Yung kanyang shock, medyo yung isang to natitigasan ako sa isang to. Ayan, sa likod ganun din, medyo malambot ng konti. Ayan, tapos ang kagandahan dito, may gulay board. Yun ang isa sa mga magaganda dito, kasi nga pag mahilig tayo sa long ride, tapos meron tayong gulay board, marami tayong mailalagay na gamit. Isipin nyo na lang, ako ikaw, 'di ba? Para at least kapag umuupo ka rito, alam mo kung gaano ka kapogi. So yan, magaan yung motor, ganda. So lipat tayo sa isa. Okay? So yun, last time meron na tayo nitong walk around, pero dahil sa inyo, isasakyan pa rin natin. Ayan, ganyan ang itsura niya kapag naka side stand. So isa sa mga nagustuhan ko dito sa motorcycle na to, yung forma niya, yung kulay, talagang parang ito na yung pinakamagandang kulay para sa akin na nakita ko. Meron pa tayong isang kulay na hindi nakikita, yung kulay red. So syempre bablog ko pa rin yon para at least meron kayong update kung saan nga ba mabibili. Pero itong kulay cyan color na to, available pa rin dito sa may San Rafael branch. Okay, so 5'2" ang aking height. Yan, isa sa mga nagustuhan ko rito kasi sobrang sporty looking. Napakaganda ng itsura na ito. So tapos yung shock niya rito, sobrang lambot, no? Sa harap din. Ito yung mga nagustuhan ko rito kasi bukod sa, alam mo yung datingan nitong Flame 150X na to is katulad siya ni Sonic, yung Honda Sonic. Halos same yung talagang kabuuan, no? Yung kabuuan ng kanyang itsura. Napaka-sporty, oh. Ang ganda ng itsura niya, napaka-aangas ng datingan. Wala ka nang masyadong papalitan dito. So ito yung mga umangat sa akin. Number 1 pa rin si Flash. Kung mga naghahanap kayo ng Flash, medyo konti lang yung available na unit. At ito pa lang din yung dumadating ngayon, si Flame. So baka trip nyo din to, halos same engine lang naman din sila. Tsaka
parang feeling ko mas, kung gusto niyo na mas sporty looking, ito yung piliin nyo. Kasi si Flash medyo parang pang comfort lang yung ano niya eh. May angas at may bilis pero pang comfort siya. Ito medyo nakasubsob ka ng konti, lalo kung matangkad ka. Pero kung kagaya ko na 5'2" lang, saktuhan lang. Hindi tayo masyadong hirap sa long ride. Ayan, yun lang naman. Turning radius, malawak din to eh. Ayan, medyo tumatama kasi. Ayan, tumatama dun. Ayan. Ayan o, malawak din naman siya. So kung may gamit ka rin, pwede ka rin maglagay dito sa harap para at least additional na storage or compartment. Lalo na kapag marami tayong bitbit, long ride tayo. Yan, malawak yung space dito, tsaka may USB charging port. Tapos, yung mga ilaw na to, naka-LED na rin, fully digital na rin yung kanyang panel gauge. At maganda na rin yung mga switches and then yung specs na to, all goods. Para sa kanyang price, malalaman nyo. So, yan. Tingnan naman natin yung Adventure X nila. Yan, Adventure X. Para meron kayong pagpipilian kung scooter, underbone, or adventure bike. Ayos. So ngayon, upuan natin itong last na motorcycle, itong Adventure X 150i ng Rusi. Kung mahilig ka sa mga adventure bike, pwede ang isang to. So, syempre, dahil matangkad tayo masyado, syempre uupuan pa rin natin para sa mga viewer natin na gustong bumili ng ganito rin pero medyo alanganin sa height. Tingnan natin kung abot ng 5'2", di ba? Meron na tayo na tong tawag dito, walk around. Pero ganyan ang itsura natin. So kahit sabihin natin na 5'2" lang tayo, manageable siya. Pag naitayo nyo na siya, kaya nyo na siyang i-balance, lalo kahit sa mga traffic. Okay siya. Okay, masasabi ko na kahit mabigat to, kapag nasakyan nyo na, mawawala yung bigat. So, yung turning radius niya, sobrang lawak, oh. Diba? Tapos naka-naked handlebar tayo rito. Isa sa mga nagustuhan ko rin dito, yung specs niya. Yung looks niya, na napaka-brusco. Ang bulky niyang tingnan. Pang-adventure bike talaga. Ang daming pakanto na design nito, eh. Tapos yung floorboard niya, o yung foot pegs natin, o yung footboard natin dito, maganda na yung design. Hindi ka na magpapalit kasi meron na siyang metal na ganyan. So hindi pa ito nakakilis, pero malay naman natin maglabas si Rusi ng nakakilis na disusi, malay natin. Pero yun na nga, sa kanyang shock, tingnan nyo naman, oh, malambot din. Di ba? May mga issue na ako na nakita neto na napapanood ko sa iba, pero yun, kung meron man kayong mga issue sa Rusi na motorcycle, comment nyo yan sa baba para at least masabi natin kay Rusi at malaman ni Rusi kung ano pa yung mga pwedeng i-improve sa motorcycle nila. Para at least, di ba, habang tumatagal, lalong gumaganda yung motorcycle nila. So, yan. Sa likod, yan, maganda rin, oh. Di ba? So, kung mahilig ka sa mga adventure bike, tapos, ganitong scooter type, baka si Rusi Adventure X 150i, isa sa mga pwede mong pagpilian na adventure bike ngayong 2025. So, sa tingin nyo, sulit ba ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan. Yes! Ayos! So, yun na nga. Sa mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 75,000. So, kung mahilig ka ng scooter, medyo maxi scooter ang datingan ng isang to. Bakit na hinahanap mo, diba? Sa presyo niya, papakita ko dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang installment at para at least meron kayong idea kung magkano to. At para naman dun sa mga nakakuha na or nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-comment dyan sa comment section ano nga ba ang mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, diba? At syempre kung mahilig ka naman sa underbone at mukhang ito yung hari ng underbone ngayon, tsaka yung kapatid na itong Flash, baka mahilig ka sa ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 75,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre meron niyang discount kapag, alam nyo na, pag kinash nyo, sabot-sabot lang kay Rusi. So si Sparkle at si Flame, magkaparehas ng price. Papakita ko na lang din dyan yung presyo ng kanilang installment at yung rebate nila
para at least meron kayong mapagkumpara kung alin nga bang mas mura kapag kinuha nyo ng installment, di ba? So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong underbone king, di ba? So, ano sa tingin nyo, sulit ba? Comment naman kayo dyan sa baba para at least malaman ko yung mga opinion nyo. And para naman dun sa mga nakagamit na ng ganito, kasi bagong labas lang din to, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos yan. Kung mahilig ka naman sa scooter at adventure bike yung datingan, isa ang motor na to sa talagang masasabi ko na sulit at macho at brusco yung datingan nito. So itong Rusi ADV or Adventure X 150 ay nagkakahalaga ng 110,000. Kapag kinuha nyo ng cash, syempre meron niyang installment, available din po yan kay Rusi. Tingnan nyo to, no? Check nyo to kung ito yung mga hinahanap nyo, lalo na adventure bike to. Dito sa atin talagang may mga kalsada na malubak at talagang kailangan natin ng adventure bike para at least hindi natin ramdam yung tagtag at hirap ng biyahe, diba? So ayan, sa presyo, papakita ko yung kanilang installment at yung rebate para at least may idea kayo magkano nga bang ganitong motorcycle ngayong 2025. So sa tingin nyo, sulit nga ba? At para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-comment yan ano yung mga nag-experience nyo sa motorcycle na to. Para at least meron tayong idea or makatulong tayo sa iba ng mga gustong kumuha ng ganitong motor. Ayos siya. So yun ang mga basno, ito na ba? Ito or yun ang motor na babagi sa'yo. Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal niyan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.